Magandang araw ho sa ating mga kababayan at isang panibagong reaction video dahil nga dito bigyan lang natin ng reaction video itong naging report, itong balita ng SMNI dahil sinasabi na history repeat itself. Kung ano ang nangyari noong 1987 noong kapanahunan ni Marcos Sr. ay talagang mangyayari at mangyayari sa kapanahunan ni Bongbong Marcos ang kanyang anak, no, mga kababayan. So ito, panoorin ho natin ang naging report ng SMNI, itong balita nila na history repeat itself. Tinding pahayag ang binitawan ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson laban sa kasalukuyang administrasyon. Kabilang dito ang babala kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., panawagan sa armed forces at nilulutong one-time big-time na rally. Si MJ Mondihar para sa report. Ayan nga, ito pala mga kababayan, may inanunsyo kasi kahapon si kung Governor o dating Governor na Chavit Singson na isang one-time big-time na rally. So, aabangan ho natin yan. Hindi yan magtatagal mga kababayan at sabi, ASAP, as soon as possible. Hindi natin masasabi mga kababayan o baka isasabay ho ito para doon sa February 25 na EDSA People Power. So, yan ho ang ating aabangan. Marcos Romualdez noon, Marcos Romualdez ngayon, tama na, sobra na. 40 years apart. Ika-40 ngayon. Yan ang pasabog ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa kanyang pinakaunang public appearance ngayong 2026. Hit ni Singson dahil sa talamak na korupsyon at galit ng taong bayan, nanganganib si Pangulong Marcos Jr. na magaya ang sinapit na kanyang amang diktador noong 1986. So ayan nga, 1986, posible. No, posible kabayan na mangyayari at maulit-ulit ang kasaysayan na kung saan ay nagtipon-tipo ng iba't ibang religious organization at iba natin mga kababayan, mga organisasyon, nagtipon-tipon upang pababain itong si Marcos Sr. Ngayon ay posible mga kababayan na mangyayari ulit na magtitipon-tipo ng ating mga kababayan at wala namang ibang pababain kundi si Marcos Jr. Napatansik si Marcos Sr. noon, 1986. He was 68 years old. Now, Bongbong Marcos is 68 years old. So, I'm sure na matatanggal si Bongbong Marcos now. Ayan nga mga kababayan, parehas nga 68 years old nung natanggal yung kanyang ama. Grabe no. Halos lahat mga kababayan bumabalik ho talaga. Ang martial law, hindi natin malaman kung pero sa tingin ko parang gumagana na yung martial law. Kaya lang matatawag ho natin na silent martial law mga kabayan. The soonest possible time. Sa kaparehas sa presscon, sinabi rin ni Singson na may simbolikong kahulugan ng number 40. Sa Biblia, ang 40 ay panahon ng huling babala at paglilinis na maaaring humantong sa pagbabago o paghahatol at pagbagsak. Akma raw ito dahil ngayong 2026 ang ika-4 na taong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Agoy mga kababayan. Ito na kaya sinasabi nila, no? Na history repeat itself mga kababayan. Baka sa 40 years anniversary ng EDSA People Power Revolution ay ito na, magaganap na, mangyayari na mga kababayan. Yan ho. Hindi ho kasi nagbabago at talagang matindi pa rin ang nangyayaring corruption mga kabayan sa administrasyon ni Bongbong Marcos. No? At posibleng mangyari ngayon, 40 years na ang nakaraan, talagang kung titingnan ho talaga natin yung pagbasihan ho natin, ito ayaw ho tanggapin ito ng mga loyalista. Pero kung pagbabasihan ho natin yung mga nangyayari noong kapanahunan ni Marcos Sr. at kapanahunan ni Bongbong Marcos Jr. ngayon, makikita ho natin mga kababayan ay talagang history repeat itself. Sigurado yan, matatanggal si Bongbong Marcos. Ay, grabe, Dahil nasa ating nagpalakpakan. ang katotohanan, hindi tayo pwede pababayaan ang ating Panginoon. I believe in God
I believe in miracles and I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. General, Sir, as the Chief of Staff. So ito lang nga mga kababayan, ito si Chavit Singson, no? Ay nanawagan na pala dito kay dito sa Armed Forces of the Philippines. So ito, pakinggan ho natin. Armed Forces. Samantala, may open letter naman si Singson kay AFP Chief of Staff General Romel Bronner Jr. Panawagan niya sa AFP na magsalita at kundinahin ang korupsyon sa gobyerno. Giit niya, malinaw sa taong bayan ang nangyayari at hindi na raw ito maaring ipagwalang bahala. General, even the tricycle driver knows what is happening in our country. It is corruption. If this massive corruption escapes your radar, it can only mean two things. The AFP is being blinded or it is being ordered to close their eyes. Neither is acceptable. Neither is forgivable to the Filipino people. Nanawagan So ayan na nga mga kabayan. So magsalita na. Kung talagang matindi na yung corruption, talagang nanawagan na si Chavit Singson dito sa Armed Forces of the Philippines na magsalita na. Ako, panigurado ito mga kababayan. Meron na namang masasampahan ng inciting to sedition. Dahil kapag nagpahayag ng mga ganitong salita ang isang tao, ay pinapailan ho nila ng inciting to sedition ng mga kababayan. So, malalaman na lang ho natin, pero itong si dating gobernador Chavit Singson ay talagang handa naman daw ho siyang makulong at kung sampahan siya ng kaso ay alam niyo naman mga kababayan ay matindi rin itong si Singson at masasabi ho natin na malaki din ang impluwensya ho nito. din siya ng pagkakaisa ng mga Pilipino upang tuldukan ng malawakang katawalian sa pamahalaan. Calling all the oppositions now as a group para magkaisa. Huwag tayong pumayag mga kababayan. Sama-sama tayo lahat sa isang araw na protesta para tanggalin ang mga magdanakaw ng gobyerno. Ngayong 2020, Ayan na nga mga kababayan. Panawagan ho para sa mga iba't ibang grupo. Makakaliwa kasama na yan. Kung talagang yung mga makakaliwa ayaw kay Bongbong Marcos, sama-sama. O tanggalin yung mga kurakot mga kabayan. O. Yan ang panawagan ni Chavit Singson. Pero medyo parang hindi lang ako satisfied kung kasama ang makakaliwa. Lalo't lalo na mga kababayan na gusto nilang tanggalin si VP Sara Duterte dahil ayaw nila itong tumakbo para maging presidente sa 2028 dahil doon sa sinasabing confidential funds na masasabi naman ho natin cleared sa COA at talagang gusto lang talaga nila matanggal dahil mauubos ang kanilang mga armed group o yung kanilang mga grupo na nandoon sa kabundukan. 6, umaasa si Singson na mas marami ang tutugon sa panawagang one-time big-time rally. Nanawagan din siya sa mga pangunahing religious groups at sektor ng lipunan na makiisa sa planong kilos protesta. We will schedule a one-time, big-time rally and nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, corrupt and corruption. So lahat, inanyaya ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yon, but it should be ASAP. And we will back. Ayan na nga, ASAP, di ba mga kababayan? So, asahan ho natin, posibleng bago matapos ang January o sa mismong February na mga kababayan. February at posible yan mga kababayan ay i-schedule yan ni Chavit Singson sa February 25 kung saan 40 years mga kababayan na ipinagdiriwang ang EDSA People Power Monument. EDSA People Power ng ating paglaya ng Pilipinas mula sa diktador na Marcos Sr. So, mga kababayan, masasabi ho natin, mas okay pa yata yung kanyang ama na si Marcos Sr., diktador, at may pagkakurakot, pero may nagawa. Pero ito mga kababayan, ang pamumuno ni Marcos Jr., masasabi ho natin, parang
slight diktador na hindi na naman gaanong halata. Tapos, maraming mga kurakot. Talagang masasabi ho natin, history repeat itself. So ano ho ang komento nyo dito sa naging pahayag ni Chavit Singson na mangyayari ang ginawa ni Marcos Sr. o nangyari kay Marcos Sr. at posibleng mangyari kay Marcos Jr. At kung sakali man mga kababayan, sasama ho ba kayo dito sa sinasabi ni Singson na one time, big time? At doon sa mga religious organization, ano ang mga komento nyo? Ano ang masasabi nyo dito sa sinabi ni at mga naging pahayag ni dating Ilocosur gobernador sa Chavit Singson mga kababayan? So, i-komento nyo dyan sa ibaba.